you have received a spirit of adoption, through which we cry, Abba, Father. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, When you pray, say, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us. And do not subject us to the final test. And he said to them, Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, Friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him. And he says in reply from within, Do not bother me, the door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything. I tell you, if he does not get up to give the visitor the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. To the one who knocks, the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish? Or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then who are wicked know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. Maulan na hapon po sa ating lahat. Palakpakan natin si Lord ng malakas. We are now in the 17th Sunday in the ordinary time. And there is one common thing that connects the first, the second, and the gospel reading for today, and that is prayer. Would you please say it? Prayer. O harapin ang katabi, sabihin mo, mukhang hindi ka naman nagdadasal. Sabihin nyo nga. O harapin ang katabi, sabihin mo, nagdadasal ka lang naman kung may kailangan ka. No? Maraming tao daw naaalala ang Diyos pag may kailangan lang. Amen? Wow, nakakahiya yun, ha? Sabi niyo sa katabi niyo, nakakahiya ka naman. Diba? Matutuwa ba kayo? Bigla kang tatawagan ng kaibigan mo. Walang pasabi-sabi. Matagal na kang hindi nag-uusap, biglang nag-hello. Anong sasagot mo? Pag may kaibigan ka matagal nang hindi nakikipag-connect siya, biglang nag-hello. Matutuwa ka, yes or no? Ano kayo nasa isip mo? Sabi, letter A, siguro mangangamusta. Wow. Letter B, siguro mangungutang. Anong pipiliin nyo? Letter A o letter B? Sino may sabing letter A, pumalakpak ng malakas? Wow. Wow. Ito yung mga nagbabait-baita na.
Sinong may sabing letter B? Pumalakpak ng malakas. Yung mga pumapalakpak na yan ang ginagawa talaga nila. Hoy, makinig kayo ha. 3 important things I would like to share with you today as we celebrate the Mass with a theme prayer. Kahapon, kami ng kapatid ko, siya't nakatatlong kasal, ako 2. Imagine morning, there was a renewal of marriage vows, 25 years. Wow. Sa hapon, magkasama kami, may kinasal kami, 34 years old. Sabi ko, late na yon, no? 34, no? Tapos, ang pinakamaganda, gabi, we also celebrated the Mass and renew the marriage vows of couples who had been together for 60 years. Wow. Grabe, no? Abutin nyo kaya, kuya, magkaibigan ko na 60 years, abutin nyo kaya magkasama? Ha? Sabi nila, Diyos ko, umupo pa tayo, nakita tuloy tayo ni Father. Natuwa ako dahil yung mga magulang namin, 55 years. Sabi ko, sana abutin din ni Mama, ni Daddy, no? And you know, this week also, may kinasal din ako. They had their civil wedding years back. But they've been longing and looking forward to have their church wedding. Sabi nila, Father, pangarap talaga namin ito dahil naniniwala kami, iba pa rin ang pagsasama na mag-asawa kung ang basbas galing po sa Diyos. Amen? Amen. Alam niyo, ang tawag dito, sacramental bond. Could you please say it, sacramental bond? Say it, sacramental bond. You know what sacramental bond means? Ito yung pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos sa iyo, pagmamahal ng Diyos sa akin, pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. And this love is steadfast, faithful, and self-giving. Sabi niyo, steadfast. Uy, lakasan niyo, ha? Kumukulog sa labas. Lakasan niyo, steadfast. Sabi niyo, faithful. Self-giving. Ito ang rason kung bakit kahit anong gawin ninyo, kahit anong gawing panukala, kami mga pari na naiintindihan at sana tayo na naiintindihan ang kahulugan ng sacramental bond. Hindi pwede ang mag-asawa bigla na lang sasabihin, ayoko na. Because in that bond, it is not an agreement simply of couples. It's an agreement of couples with God. Naintindihan nyo? Kaya yung mga mag-asawa, wag na kayo mag-isip na maghiwalay. Hindi kayo iiwanan ng Diyos. Ano man ang pagdaanan nyo, hindi kayo iiwanan ng Diyos. Amen? Kahit mag-iwanan na kayo, hahanapin kayo ng Diyos para muli kayong magbalik sa bawat isa. Amen? Huy, amen? Parang kumokontra kayo, ha? At kayo naman, sino sa inyo ang wala pang asawa dito at nagbabalak mag-asawa, pumalakpak ng malakas? Hindi kayo magkakaroon ng asawa, ha? May kasama ako sa bahay, ang pangarap niya talaga, makapag-asawa siya ng blue eyes. Sabi ko sa iyo, maraming contact lens dyan, bumili ka na lang. Ay, tigilan mo kayong pag-aasawa, hindi yan pinaplano ninyo. Yung pag-aasawa, pinagdadasal. Sabihin nyo, pinagdadasal. Sabihin nyo, sino yung mga mag-asawa dito? Itaas ang kamay. Yan na ba kataas ang kamay nyo? Ganon din nyo, para makita ko kayo. Yan, gusto ko. Yan. Maghanap nga ako sa likod na tatanong. Ayan, yan, nakaitim. Tumayo nga kayong dalawa. Ha? Sabi ng babae, ikaw kasi tumaas ka pa ng kamay. Kasama niyo mga anak nyo? Okay, tayo kayo. Tayo. Oo.
Bata pa to. Ilang taon na kayo mag-asawa? Maayos akong kausap, ha? Okay, magtinginan. Ilang taon na kayo mag-asawa? 30? 13. Wow. Yung mister mo ba, pinagdasal mo yan? Parang hindi, yung mister, pinagdasal mo ba yung mapapangasawa mo? Yes or no? Kita mo, no? Umupo na nga kayo. Lesson yan, ha? Lesson. Pinagdadasal. Mahirap pag ikaw ay nagdidesisyon na ikaw lamang papalpa ka sa iyong mga desisyon. Pero huwag kayong mag-alala kayong dalawa. Lord, sa misang ito, ako na magdadasal po sa kanila. Naabutin sila. Hanggang ilang taon gusto magsama? Hanggang ilang taon? Kuya, ilan? Ano? Wow, for life. Natawa yung asawa mo, yung buhok umaba dito, no? For life. Pagdasal natin na for life. Amen? Nakita nyo, in our first reading, the dialogue between Abraham and God. Nakakatuwa, no? Sabi ni Abraham, Lord, baka pwede naman. Hindi sinabi ni Abraham, Lord, ganito dapat ang gawin mo. Sabi niya, Lord, baka pwede naman. Halimbawa 40, halimbawa 30, halimbawa 20. Ang mabubuti, are you going to destroy the place? Sabi ni Lord, no, for the sake of 30, for the sake of 20, for the sake of 10. Siguro habang the Lord will say, not even 5, not even 4, I will not, even for the sake of 1. Anong ibig sabihin nito? In that dialogue, we have seen the love of God for us and the love of Abraham for God. Una, when we speak of prayer, prayer is an act of love. It is an act of love. Kaya pag nagdadasal tayo, dapat excited. Pag nagmimisa, excited. Ay, matatanggap ko si Lord. Ay, makikita ko na naman si Lord. It's an act of love. Sabi ni Saint Augustine, when we pray not to instruct God, but to change the heart of all of us. We cannot change God. God is God. But prayer becomes an invitation for us that we change ourselves and live according to what God wants. Kaya nga, true prayer is nothing but love. Di ba? Yung nagmamahalan, kuminsan, words are not needed. Di ba? Yung nagmamahalan, words are not needed. Pag may kasama ka ng ligaw sa'yo na ang ingay-ingay, mukhang hindi yan seryoso, nambobola lang yan. Pero pag tumatagal na ang relasyon, tumatagal na ang pagmamahalan, words are not needed. You look at one another and you already know and are able to communicate with each other. Tama ba ako? Yes or no? Okay. You try it. You spend time in the Blessed Sacrament. Just look at the Lord. Just look at the Lord and listen to the Lord. Words are not needed. When we truly fall in love with the Lord, words are not needed. And even words are not enough. Di ba sa mga mag-asawa, magkita lang kayo, okay na, di ba?
Magkatinginan lang, alam na. Yung mga magkakaibigan na matagal nang magkaibigan, magtinginan lang, nagkakaintindihan na. May mga kaibigan nga ba kayo, nagkatinginan lang kayo, tumatawa na kayo sa bahay? Yes or no? Baliw kayo talaga. Pero ganun yan, nagkakaintindihan agad. Words are not needed. True prayer is nothing but love. Prayer as love and our desire for God. Kita nyo naman in the dialogue of Abraham and God. Wow, nakakatuwa. Hindi natatakot si Abraham makipag-usap sa Diyos at makipag-bargain kay Lord. Dahil alam niya, mahal siya ng Diyos at alam din ng Diyos na mahal siya ni Abraham. Abraham, who is our father and model of faith. That is why in our responsorial today, what do we say? Lord, on the day I called for help, you answered me. Can we all say that together? Lord, on the day I called for help, you answered me. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos, lahat ng sinasabi natin, pinakikinggan ng Diyos. Naintindihan niyo? Wala tayong sinasabi at ipinagdadasal na hindi pinapakinggan ng Diyos. Pinapakinggan ng Diyos. Sasabihin niyo, Father, pinapakinggan, bakit hindi ko natatanggap? Huwag kang magtampo kung yung hiningi mo, hindi ibinigay sa iyo. Marahil hindi pa oras. O marahil hinahanda ka pa, kasi baka pag binigay sa iyo, bigla kang masorpresa, hindi mo makayanan. Kaya hinahanda ka pa ni Lord. Sabihin niyo sa katabi niyo, hinahanda ka pa ni Lord. Sabihin niyo, uy, lakasan niyo nga. Yan. Hindi lang yon. Hindi porke hindi ibinigay sa iyo ni Lord, wala nang ibinigay sa iyo. Kalimitan, yung hinihingi mo, hindi mo nakukuha. Pero yung ibinibigay ni Lord, hindi mo naman hiningi, mas sigit pa sa hiningi mo. Amen? Yun siguro sa inyong dalawa. Hindi mo hiningi, pero dahil mahal ka ni Lord, ibinigay sa iyo. Kita mo, higit pa. Siguro sa gusto mo. Ano mga katangian ng Mr. ang gusto mo? Ano mga katangian ng Mr. ang gusto mo? Parang natatawa talaga siya. Itong yung Mr. maayos ka usap eh. Tumayo ka nga. Ano yung mga katangian ng babae ang gusto mo talaga? Maganda. Pangalawa, mabait. Pangatlo, dalawa lang. Nakuha mo ba? Hoy! Nakuha mo ba? Yung maganda at mabait, nakuha mo ba sa asawa mo? Yes or no? Akala mo lang yon. Diba? Yun. Hinihingi mo, hindi binigay sa'yo dahil may mas na nakalaan ang Diyos para sa'yo. At higit pa yon. Kaya nga, di ba, may mga mag-boyfriend, girlfriend, 8 years na hindi nagkatuluyan. Samantalang yung iba, 1 month lang, 3 months lang nagkatuluyan. Sino sa inyo ang nagligawan ng 8 years? Meron ba dito? Ilang taong kayo? 3 years. 3 months. O, kita mo. Pero may niligawan ka na mas mahaba pa doon, di ba? Mamin ka na. Hindi natuloy, pero see. Number 1, on the day I called for help, Lord, you answered me. Amen? Yung naka-blue na yun na nakaganon, no? Kasama mo yung asawa mo? Hindi sumasagot, ha? Mag-asawa po kayong dalawa? Ilang taon na kayo mag-asawa? 40? 20?
20, wow. Ilang anak nyo? 2. Gusto nyo abutin ng 60 years magkasawa? Uy, kinakausap ko kayo. Huwag yung tatawan-tawanan dyan. Ha? Ito pala nakita ko kahapon. I don't know if my brother noticed it. Nakalimutan ko sabihin. Habang kami nagmimisa, yung lalaki inuubo. Napansin mo? Hindi ko alam kung ba't inuubo. So nagsignal kami na bigyan ng tubig. Yung babae hindi naman inuubo. Ang ginawa ng lalaki, uminom yung lalaki. Pagkatapos, pinasa niya yung baso sa asawa niya. Akala ko pinasa lang para ibigay. Ang ginawa ng babae, uminom din siya. Kita nyo? Uminom sa isang baso. For me, that is meaningful. When we celebrate the Mass, we drink from the one chalice. We were baptized from the one font. Isang baptismal font ang pinanggalingan natin. Sinapupunan ng simbahan ang pinanggalingan natin. Diyos ang pinanggalingan natin. At dahil Diyos ang pinanggalingan natin, hinding-hindi tayo bibiguin ni Lord. Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, kahit ang sama ng ugali mo, hindi ka bibiguin ni Lord. Sabihin niyo, grabe, natawa naman ako sa mag-asawa. Pinagkaisan yung anak na nakaupo, no? Sabi ng dalawa, kahit ang sama ng ugali mo. Bakit yun ang pinagkaisahan yan? No? Tawa ng tawa yung anak. Pangalawa, prayer as transformation. Sabi niyo, prayer as transformation. Say it, prayer as transformation. Sabi ni St. John Chrysostom, he emphasized the accessibility of prayer, encouraging us to pray at all times. Walang pwedeng humadlang sa pagdadasal kung gusto mo. Amen? Sa Pilipinas nga, kahit saan may misa. Kung gusto mo magsimba, makakasimba ka. Amen? Kumpisal. Halos araw-araw may mga simbahan na may kumpisal. Kung gusto mong mangumpisal at magbagong buhay, makakapagkumpisal ka. Amen? The accessibility of God. God is not hidden. There's nothing that blocks God from all of us. God makes Himself available to us. Available po si Lord. And you know, that's what prayer is. Looking forward that the availability of God will really transform us. Will really transform us and make us the better person and the best person God intended and planned us to become. Sa wedding na yon, may nakita kami ni Monsignor. Estudyante namin dati, bata pa yun na may polio siya, then naka-wheelchair siya. Binata na ngayon, no? When we met him, I think he was only in grade school, baka 8, 9, no? 8, 9. So happy to see Jake yesterday. Sabi ko, you look familiar to me. Sabi ng bata, you too, Father. Ngayon, yung bata, malaki na, nag-aral din. Sabi ko, anong ginagawa mo sa bahay? Nagko-computer daw. Sabi ko, I hope you also spend time to help your parents in their business. Pero nakita ko, the wonder, no? Kung iisipin mo, wow, yung bata has been there in the wheelchair for years. And continues to do so for years. Pero naalala ko, Monsignor, naka-wheelchair siya, hindi pa yung umaandar, ano? Yan yung wheelchair niya, yung umaandar, tawag doon. Basta umaandar, no? Tawag doon, no? Kung iisipin mo, wow,
he will be there for the rest of his life. But thanks to the goodness of God, if before somebody has to assist him, now he can do it on his own. Wow. The surprise of God, the accessibility of God for all of us. Naglalakad din ako. May nakita kong damit na nakalagay, "Do not worry, every illness will have a cure." Ang galing, na? Every illness will have a cure. Yung may mga kinakaharap sa inyo na pagsubok na akala nyo walang gamot, meron po. That's the promise of God. Every illness will have a cure. Could you all say that? Every illness will have a cure. May nakakausap ko na may HIV. Sabi niya, "Father, matino na po talaga ako." Sabi ko, "Hindi ko sure." "Father naman, matino na po ako." He has been drinking medicine from yung retro something medicine for years. I think for 8 years now. Every now and then, "Father, pag-pray mo ako, magpapacheck naman ako, lalala, and the rest." Sabi ko, "Continue with your dedication to live a clean life. It will have a cure. Do not give up." The hope that comes from God is a hope that never disappoints. Sabihin niyo sa katabi niyo, every illness will have a cure. Sabihin niyo, every illness will have a cure. No? Prayer will transform us, will make us a lot better. So number 1, prayer as an act of love. Pangalawa, prayer as transformative. May pangatlo pa, prayer as constant and persistent. Sabihin nyo, constant and persistent. Sabihin nyo, constant and persistent. Alam nyo, last year of the same month, I was not like this. God made wonders in my life. He has brought me back more than I was. That's why every time I stand as a witness to God's goodness and God's power. Walang imposible kay Lord. Amen? July 24, ha? Feast day ni Saint Charbel. Sabi ko sa inyo, huwag niyong kalilimutan. Sabihin niyo, pinakilala kayo sa amin ni Father Nolan. Pagdasal niyo rin kami at gumawa ka ng himala sa buhay namin, maniwala kayo. Ilan ang mag-asawa na lumapit na hindi nagkakaanak. Sabi sa akin, "Father, tulungan mo naman kami." Sabi ko, "Ano may tutulong ko naman sa inyo?" Sabi ko, ito lang ang tulong ko sa inyo. Hilingin niyo ang dasal ni Saint Charbel. Ay, ilan na? Nag-message sa akin, "Father, buntis na. Father, pag nanganak po, kaya po magbibinyag." May mga ganun pa. Ilan ang may mga cancer patient dito na pinagaling sa panalangin ni Saint Charbel. Hindi ko makalimutan, may babae, bata. Sabi niya, "Father, may tumor po ako sa brain." Sabi ko, "Ilan?" "Tumor." Sabi ko, "Ang dami nun, ha?" "Father naman, nagpapatawa ka pa." Sabi ko, kinabahan din ako kasi nga, di ba? Tumor. E nagdasal ko rin siya, and then to the prayer of Saint Charbel, ay, bigla na lang lumiit at nawala yung tumor. Yung tumor naging no more. Amen? Amen? Walang imposible kay Lord pag tayong lahat ay nagdadasal. Amen? And the prayer has to be constant and persistent. That's what the gospel now tells us. A consistent and a constant prayer.
And this prayer will lead us to become more like God in holiness and in love. My brothers and sisters, as we celebrate the Mass today, 17th Sunday in the Ordinary Time, today also is Grandparents' Sunday, Monsignor, right? So, mga lola-lola, no? Sino yung mga lolo-lola dito? Itaas ang kamay. Talagang hindi nyo na kaya itaas ang kamay, no? Mga lolo-lola. Ipagdadasal natin mamaya sila, Monsignor, no? Alam ko na hindi madali yung pinagdadaanan ng matanda, no? No? Hindi madali, no? Pag umapa ka na ng 50, iba na talaga ang pakiramdam, ano? Yes or no? Totoo yun. Naglalakad ka, baka mahihilo ka. Mga gano'n, no? Wala ka namang kinakain, tumataas ang kung ano-ano, no? These are all challenges. But these challenges will all invite us more to pray constantly and persistently. My brothers and sisters, prayer as an act of love, prayer as transformative, prayer as constant and persistent. And our prayer is our dialogue. Our prayer is our communication. And our prayer is our relationship with our God. Saint Charbel, pray for us. Please stand.